We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain.
Happy Sabat po mga kapatid. God bless mo po. First morning Sabat po. Sabat. Happy Sabat. po mga kapatid. Happy Sabat po. Sa lahat. Happy Sabat. Sabat. Good morning. Po sa lahat. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dakila po naming Ama, aming Diyos na hantanan po na sa mga langit. Maraming salamat po muli sa isa naman pong napakagandang umaga. Inyo po kaming muling ginising sa aming pong papahinga at taglay ang buhay at kalakasan. Muli po namin kayong sinasamba at pinupuri ngayong umaga, Panginoon. Nagpapasalamat na kami pong lahat ay sama-samang muling dudulog sa inyo pong harapan. Makikinig po ng inyong pong mga banal na salita at patuloy pong inaanyayahan ang Santong Espiritu ang siyang manguna, makasama po namin, pumagit na po sa aming lahat. Saan man po kami naroroon sa kasalukuyang ito, sa mga oras na ito, Panginoon, taglayin namin ang napakasarap na umaga, Panginoon, napakagandang umaga. At papasalamat po sa pagkakataong ito. Panginoon, pangunahan po kami, lalo-lalo na ang mga magsisiganap ngayong umaga, ang mga makikinig po sa Facebook, sa Zoom, sa YouTube, sa lahat po ng kapatid po namin, saan man po kayong dako na naroroon. Ngayon din ang makakapanood, makakaparinig po nito, anumang pong oras po nila ito dumaan sa kanila po mga social media pages. Madatnan din po sila sa maayos na kalagayan at mapakinggan din po nila ang magandang balita at tanggapin po nila kayo bilang kanila pong personal na tagapagligtas. Patawarin po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Gulat po kayo, no? Hindi po ako si Pastor Jonel po. Ako po ay nakalili pong muli sa ngalan po ni Pastor Jonel. Ako po si Edmond Sabio at tayo po ay magpapatuloy ngayong umaga sa pag-aaral po ng banal na salita ng Panginoon. Tayo po ay magsisimula na sa 1 Chronicles chapter 1 ngayong umaga at makakasama po natin si Ma'am Vanessa Cayetano. Andito na po ba siya? At mamaya po sa reflection ay si Pastor Reynold Serafica. Sana po ay mga naririto na po sila. At si Pastor Charlito Mesa. At sa Jesus Reads naman po ay si Pastor Jonathan Paz. Parang wala. Ayun, dito po si Pastor Jonathan. At sa ating pong Councils on Stewardship na may pamagat na Darkness Brought into the Churches ay makakasama po natin si Brother Joel Manlungan. Okay po, so yan po ang mga magsisiganap po ngayong umaga at sa ating pong Acts Prayer ay i-announce na lang po maya-maya. Ayan po, maraming salamat po. Kung nandiyan na po si Ma'am Vanessa Cayetano, tayo po ay magsisimula ng magbasa ng ating pong Bible sa oras pong ito. Ma'am Vanessa. Okay, wala po si Ma'am Vanessa sa ating Zoom. Sino po ang ready po at nais na mag-volunteer na magbasa ng 1 Chronicles chapter 1? Meron po ba? Pwede po ako. Taas po ng kamay. Pwede po ako. Sino? Ay, Igay. okay po. Loud and clear ba ako? Ayun, si Kuya Edgar pala to. Okay po, sige po. Naririnig po. Kung okay I-share lang naman po, sa screen, ano? Apo, andyan na po si Brother Melvin. Kung okay lang po mag-open ng camera, pero kung hindi naman po ay okay lang po. Medyo dark pa sa place pa namin. Oo, nasa family camp po kayo, no? Yes po, magandang umaga po at blessed God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Ayan. Pagbasa po sa unang kronika, kabanatang 1, sa ayon sa magandang balita Biblia. Mga talaan ng mga angkang pinagmulan ng Israel. Si Adan ang ama ni Seth at si Seth ang ama ni Enos.
Si Enos ang ama ni Kenan at si Kenan ang ama ni Mahalalel na ama ni Jared. Si Jared ang ama ni Enoch at Enoch at anak ni Enoch si Metusalem na ama ni Lamek. Si Lamek ang ama ni Noe at mga anak naman ni Noe sina Shem, Ham at Japhet. Ang mga anak ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Ang mga anak naman ni Gomer ay sina Ashkenaz, Difat at Togama. Ang mga anak ni Javan ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim. Ang mga anak ni Ham ay sina Cus, Ehipto, Libya at Kanaan. Mga anak ni Cus sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka. At ang kay Raama naman ay sina Sheba at Dedan. Anak din ni Cus si Nimrod, ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. Si Ehipto ang pinagmulan ng mga Ludim, Anamim, Lehabim at Naphtuhim. Siya rin ang pinagmulan ng mga Patrusim, Kasluhim at Kaftorim, na siya namang pinagmulan ng mga Pilisteo. Ang mga anak ni Kanaan ay si Sidon, na siyang panganay, at si Het. Sila ang mga ninuno ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hibita, Arkita, Sinita, Aryadita, Zemareo at Hamateo. Ang mga anak ni Shem ay sina Elam, Asur, Anfaksad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter at Meshek. Si Arfaksad ang ama ni Sela, na ama naman ni Eber. Dalawang lalaki ang naging anak ni Eber. Peleg ang pangalan ng isa, sapagkat sa panahon niya nahati ang daigdig. At Hoktan naman ang pangalan ng kapatid nito. Si Hoktan ang ama ng magkakapatid na Almodad, Selef, Hazamavet, Jera, Ardoram, Uzal, Gibda, Ebal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, at Jobbab. Ganito ang pagkakasunod-sunod ng lahi mula kay Shem hanggang kay Abram. Shem, Arfaksad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, at Abram na tinawag ding Abraham. Ang lahi ni Ismael. Ang dalawang anak ni Abraham ay sina Isaac at Ismael. Ang mga anak ni Ismael ay sina Nebayot, Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Terna, Jetur, Nafis, at Kedema. Ito ang mga anak ni Abraham sa kanyang asawang lingkod na si Ketura, sina Zimran, Hoksan, Medan, Midian, Isbak, at Sila. Ang mga anak ni Hoksan ay sina Sheba at Dedan. Mga anak ni Midian sina Efa, Efer, Hanok, Abida, at Eldata. Ang lahi ni Esau, ang anak ni Abraham na si Isaac, ay may dalawang anak, sina Esau at Jacob. Ang mga anak ni Esau ay sina Eliphaz, Reuel, Jeus, Jalam, at Korah. Ang mga anak ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zepi, Gatam, Kenas,
Timna at Amalek. Ang kay Reuel naman ay sina Nahat, Zera, Sama, at Bisra. Ang lahi ni Seir. Ang mga anak ni Seir ay sina Lotan, Sobal, Siberon, Ana, Dison, Eser, at Disang. Ang mga anak ni Lotan ay sina Hor, Hori, at Homam, si Timna, ang kapatid na babae ni Lotan. Mga anak ni Sobal, sina Elian, Manahat, Ebal, Sefi, at Onam. Ang mga anak ni Sibeon ay sina Ayas at Ana. Anak ni Ana si Dison. Si Dison naman ang ama ng magkakapatid na Hamram, Esbam, Itiran, at Keran. Mga anak ni Eser, sina Bilhan, Zaayan, at Jaakan. Ang kay Disa naman ay si Hus at Aram. Ang mga hari at pinuno ng Edom. Ito ang mga naghari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng hari ang mga Israelita sa Bela na anak ni Beor at ang kanyang lungsod ay Dinhaba. Pagkamatay niya, siya ay pinalitan ni Jobab na anak ni Zera na taga Bosra. Nang namatay si Jobab, si Husam na isang Temaneo ang pumalit sa kanya. Namatay si Husam at ang pumalit sa kanya ay isang taga-awit, si Hadad na anak ni Bedad. Siya ang tumalo kay Midian sa lupain ng Moab. Pagkamatay ni Hadad, pumalit sa kanya bilang hari si Samba na taga-Masteka. Namatay din si Samla at pinalitan naman siya ni Saul na taga-Rehobot sa may ilog ng Euphrates. Nang namatay si Saul, pumalit sa kanya bilang hari si Baal-Hanan na anak ni Akbor. Namatay si Baal-Hanan at pumalit sa kanya si Hadad na taga-lungsod ng Parai. Si Hadad ang asawa ni Mehetabel na anak ni Matred. Si Matred ay anak na babae ni Mesbab. Pagkamatay ni Hadad, ang mga ito ang naging pinuno ng Edom: Timna, Alian, Jetet, Aholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel, at Ira. Amen. Ayan po ang Amen. pagpalang pagbasa sa unang kabanata ng unang kronika. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Amen. Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Brother Edgar Sabio, sa pangunguna sa pagbabasa ng atin pong Bible ngayong umaga. Sa susunod po ay makakasama na natin ng isa ko pang kuya, si Brother Elmer Sabio, sa pagbabasa nito. Purihin natin ang ating pong Panginoon. Salamat po. Amen. At Amen. 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 Ang isa ko pong kuya, si Kuya Elmer, ay nabautismuhan po last Saturday. Siya po ay 53 years old. Tama po ba kung tama ako? 53. Yan. Salamat po sa Panginoon. So ngayon po, napakinggan po natin ang mahabang genealogy, no? Ang talaan ng mga lahi na pinagmulan po ng tao, na pinagmulan po ng bayan ng Diyos. At ngayon po ay tawagin po natin wala pa po si Pastor Serafica. Tawagin po natin si Pastor Mesa, Pastor Charlito Mesa, para po ibigay ang kanya pong reflection sa umagang ito. Pastor, happy Sabat po. Ayan, happy Sabbath po sa inyong lahat. Happy God First Morning sa ating lahat mga kapatid. Good first morning po, First Pastor. po. Ayan, opo. Morning po. Ito pong binasa po natin ay sabi po ng iba, kung gusto raw po ninyong makatulog, magbasa raw po kayo ng mga lista ng pangalan doon sa Biblia. Puro pangalan po. O, puro pangalan. Pero po ay mayroong napakagandang hatid na po sa atin ang Panginoon sa umagang ito.
aklat po ng Chronicles ay sa ngayon po sa pagkakatala ay hindi po tiyak kung sino po talaga ang author. Pero ang sabi po ng banal ng kasulatan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ito ay magagamit, no po, sa pagtuturo sa atin, okay? Sa pagsaway sa atin, sa pagpapatatag sa atin, at paghubog sa atin upang ang bayan ng Diyos ay masangkapang lubos, no po, sa lahat ng mga mabubuting gawa, no? Kaya hindi natin binimenos, no po, ang katotohanan at ang opportunity na ang Chronicles, lalong-lalo na itong nasa chapter 1, ay mayroon pong magandang hatid, no po, na magandang balita, no po. So ang Chronicles po na babasahin natin, that is first and second, ito po ay lalo na po itong chapter 1 ay nagbanggit po ng mga sunod-sunod na mga pangalan magmula po kay Adan hanggang po sa pagkakabihag sa Babylonia, ano po, sa kung papaano napunta sa kamay ng Babylonia ang bayan ng Diyos, lalo na mga Israelites at saka itong mga taga-Juda, ano po. At ang focus po nito ay upang bigyang diin, no po, ang interaction ng Panginoon sa kanyang bayan. At mapapansin po natin na sa mga narrations po na ito, sa mga pangalan po na nababanggit, ay makikita natin na ang kamay ng Diyos ay patuloy pong may kontrol, no po. Patuloy pong mayroong kontrol sa lahat ng mga pangyayari at sa lahat ng mga kaganapan sa buhay ng tao, especially sa kanyang bayan. Ano nga po ba ang makikita natin, no po, sa pagbabasa natin o habang binasa natin ang chapter 1 ng First Chronicles? Makikita po natin, no po, ay yung pong mga pagkatuloy-tuloy nung tinatawag nating mga ancestry, no po, magmula kay Adan, nanganak siyang ganito, tapos yung anak niya ay nanganak ng ganito, hanggang sa nagkaanak ng nagkaanak ng nagkaanak. Okay, at magkita po natin na natutupad po yung banal na kasulatan na ang command kay Adan ay humayo at magpakarami, no po? Lamang nga ay pumasok po yung kasalanan, kaya nakita natin na ang karamihan sa mga pangalan po diyan ay imperfect. Baga ay nabahiran na ng kasalanan. At kung mayroon man po tayong nakita diyan ng mga tao na kung saan ay perfect, no po, hindi po yan sila isinilang na perfect, kundi yan po sila ay isinilang na mayroon ng likas ng kasalanan. Subalit ang magandang balita sa kanila ay sila po ay nakatanggap, no po, tumanggap ng biyaya ng Diyos. Kung mapapansin po nga natin yung pangalang Noah, no po, ay si Noah po, ang sabi doon ay si Noah ay nakatanggap ng biyaya buhat sa mata ng ating Panginoon. No po? Isang napakagandang pahiwatig po sa atin ng Diyos ay tumitingin sa atin at ipinagkakalob niya sa atin ang kanyang masaganang pagpapala, masaganang biyaya. Depende din sa kung ano ang gagawin natin sa ating buhay bilang tao na kumikilala sa kadakilaan ng ating Panginoon. Po. Dito rin po ay makikita natin ang
pakikipagkasunduan po, yung tinatawag nating covenant, no po. Makikita natin dito yung mga tao na kung saan ay nakipagkasundo ang ating mahal na Panginoon. Mapapansin natin diyan si Adan, ano po? Yes, si Adan ay nakipagkasundo ang Panginoon, no po? Na bagamat ikaw ay nagkasala, okay? Bagamat ikaw ay mayroong mga kaparaanan sa iyong sarili kung paano matatakpan ang iyong kahihiyan, pero ini-offer ng ating Panginoon, no po? Yung kanyang sariling kaparaanan o yung kaparaanan mismo ng Diyos para ang tao ay mabihisan, no po, ng isang bihis na kung saan ay matatakpan ang kahihiyan ng tao dahilan sa mga pagkakasala. Yan. At mapansin natin yung mga pangalan katulad ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. Ito po ay ini-establish ng ating Panginoon yung kanyang pakikipagkasundo, no po. Yung kasunduan kay Abraham, yung kasunduan kay Isaac at maging kay Jacob na kung saan ay patuloy po na nagiging matapat ang ating Panginoon. Dito rin po ay makikita natin sa mga pangalang ito na ini-establish po ng ating Panginoon dito sa listahang ito yung structure, yun pong linya kung saan ay isisilang po yung manunubos na ating Panginoong Jesus, no po? At makita natin na sa linya, no po, sa tribo ni Huda ay doon po lumabas yung pangalang Misaya. Dito po mapapansin natin sa hanay na ito na si Jesus Christ ay isinilang buhat sa hanay, no po, or sa tribo ng bayan or ng bansang Israel. So mga kapatid, ang takeaway ko po dito sa akin po ay nung nakita ko po yung mga pangalan dito, alam niyo po, pagka tayo ay nagkakaroon ng mga tawag yan, napansin natin sa examination, yung mga examination sa school, sa mga test, pinopost ng mga teachers yung mga pangalan ng tawag dito, ng pumasa, okay, yung mga top notchers. Nakakatuwa na mapansin natin na yung pangalan natin ay nandoon. Pinakaabangan kapag ang mga teachers ay or ang mga estudyante nakatapos ng pag-aaral, nag-take ng board exam, ay inaabangan nila, no? Talagang inaabangan nila yung kanilang mga pangalan, no po. Kung nandoon sa mga nakapasa. At anong tuwa kapag nakita natin na tayo ay nakapasa. Mga kapatid, ang sabi nga, ang atin daw pangalan ay maaari ring maitala, no po? Maaaring maidugtong sa mga lista ng mga pangalan na yan, lalo na mga pangalan na kung saan ay pangalan na hinubog ng Panginoon, pangalan na kung saan niligtas ng Panginoon, pangalan na kung saan ay dinalisay ng Panginoon, pangalan na kung saan ay dinala ng Panginoon at tinala sa aklat ng buhay. Mga kapatid, ang sabi sa atin, si Jesus ang maaaring maging kaparaanan upang ang ating mga pangalan ay maitala sa aklat ng buhay. Kaya dito makikita natin sa basahing ito sa Chronicles chapter 1 na ang hanay ng mga pangalang ito ay isang pangalan na kung saan ay nagsasabi sa atin na ang kasaysayan ay pupwedeng maasahan natin at expect natin that our names can be written in the book of life sapagkat tayo ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Diyos. Pagpalain po tayo. Amen. 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 Mari po ang pusuan natin, mga kapatid, ang narinig po nating pagpapalawig ni Pastor Charlito Mesa sa atin pong nabasa ngayong
umaga. Maraming salamat po, Pastor Mesa. Kayo na po ay nagtaas po ng kamay si Pastor Seth Magas. Maaari may dagdag pa po siya. Pastor Seth, Good morning mga kapatid. good morning po. Ang nakita ko po rito sa chapter na ito ay patunay na ang Diyos po ay gumagawa kahit sa panahon na tila walang nangyayari. Walang kwento ang karamihan sa mga pangalan. Walang milagro, walang sermon, walang tagumpay na nakasulat. Pero sila ay naging tulay ng plano ng Diyos. Kaya nga tandaan po natin, ang tahimik na buhay ay hindi sayang sa Diyos. Kaya nga po ito tinatawag na doctrine of providence, na tinatawag pagkilos ng Diyos sa kasaysayan. First Chronicle po ay nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa highlight moments, kundi sa ordinary timeline ng buhay. Hindi po aksidente ang iyong ang pamilya, hindi po aksidente ang iyong leadership, at hindi rin po aksidente ang iyong ministry. Ang sabi nga ay God works through continuity, not just intensity, mga kapatid. Kaya nga sa chapter 1 ng Chronicle po ay nagsasabi, kahit hindi ka maalaala ng mundo, hindi ka makakalimutan ng Diyos. At higit pa doon, mga kapatid, ginagamit ka niya para sa isang kwento na mas malaki kaysa sa iyong nakikita. Kaya ang hamon sa atin ngayong umaga, kung ikaw ay nasa tahimik na season, walang recognition, walang spotlight, huwag kang mawalan ng pananampalataya. Dahil tandaan natin, ang Diyos ay nagsulat ng First Chronicle chapter 1 ay siya ring sumusulat ng iyong pangalan ngayon. At ang kanyang aklat, walang buhay na walang kabuluhan. Yun na po at God first muna. Amen. Amen. Ganda naman po nun. Salamat po, Pastor Seth. Sunod po natin si Pastor John Vincent Moralda. Taasan po na kami. Pastor Moralda. Thank you, sir. Happy good first morning. Just a short reflection regarding po sa First Chronicle chapter 1. Parang sa panahon natin ngayon ay pagbabasahin natin yung genealogy ay parang boring, but there is a theological significance about genealogy. Importante ho yan, particularly sa Jews. Sa panahon ni Jesus, dahil ang genealogy, particularly sa lineage ni Abraham, dahil dyan po ipapanganak ang Messiah. So, importante yan sa kanila sa identity. Kaya nga, this is one of the reasons kaya ang Samaritan woman ay hindi siya kinikilala ng society dahil hindi po nila ma-prove kung saan galing yung lineage nila. Kaya left out po sila. But in the book of Chronicles, the centrality, ang theme, pinaka-theme ay it's all about sanctuary and worship. Kung mapapansin natin yung pagkasulat at yung mga kwento sa Chronicles, pag pinapriority nila ang sanctuary at worship, always silang nananalo sa kanilang laban sa buhay. So the implication is, if God is our priority in life, then we will become victorious. That's all. Thank you, sir. Amen. Maraming salamat, Pastor John Vincent Moralda, sa inyong reflection, takeaway. Salamat po at see you po next week sa Saging. Okay, sa pagkakataon pong ito ay basahin po natin ang ilan pong mga pinadalang mga reflections, takeaway sa ating pong chat box. Sabi po ni Brother Sunny Talusan mula Pantok SDA Church, ang kabanatang ito ay talaan ng mga lahi mula kay Adan hanggang sa mga anak ni Israel. Ipinakikita nito ang linya ng sangkatauhan mula sa paglikha hanggang sa bayan ng Diyos. Binibigyan diin dito na ang Diyos ay may plano at kaayusan sa kasaysayan at ang Israel ay bahagi ng kanyang piniling bayan. Pinakikita sa kabanatang ito na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at layunin. Pinakikita rin ng Diyos na may halaga ang bawat buhay at mula kay Adan hanggang Israel makikita ang patuloy na pagtupad ng Diyos sa kanyang layunin para sa sangkatauhan.
Minsan parang walang kwenta ang mga talaan ng pangalan, pero dito nakita ko na hindi nakakalimot ang Diyos. Kung naalala niya ang bawat pangalan noon, lalo na ako ngayon. Pinapaalala nito sa akin na ang buhay ko ay hindi aksidente. Ako ay bahagi ng plano ng Diyos. Hindi man ako kilala ng mundo, kilala ako ng Diyos at may bahagi ng plano ng Diyos. Ang tugon ko ay magtitiwala ako na may layunin ang buhay ko at kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan. Amen. Maraming salamat, Brother Sunny. Kaya bumati po si Kuya Rizalino Erilia. Kay Ma'am Net Lazaro po, ang una, Kronika 1, ay naglalahad ng genealogy mula kay Adan hanggang kay Jacobo, Israel. Hindi lamang ito listahan ng mga pangalan, kundi simbolikong kahulugan na nagpapatunay na may Diyos at siya ay may plano mula sa Genesis na may kaugnayan sa sangkatauhan. Ipinakita dito na ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa plano ng Diyos. Ipinapakita rin sa atin na ang Diyos ay may paalaala na tayo ay bahagi ng mas malaking kwento ng sanlibutan at nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Nagpapanatili ng lahi natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. Mami Net Lazaro. Pastor Ernie Marin, nagsabi rin po na ang 1 Kronika 1 ay nagpapakita na mahalaga ang mga record para ma-preserve ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Pangalawa, ito po ay talaan ng mga leader na ginabayan ng Panginoon. Pangatlo, mahalaga rin po na naingatan ang mga record sa ating mga lokal na iglesia at misyon. Kaya mahalaga ang role ng church clerk as secretariat sa ating iglesia at misyon. Dumalo po ang ating mga church clerks sa mga pagsasanay na isinasagawa ng ating misyon para matuloy na ma-equip at ma-empower ang ating mga kalihim. Happy God First Morning. Salamat po, Pastor Ernie, no? Sa life application naman na binigay po niya ngayong umaga. Si Brother Moses Canlas actually ay may tanong. Ano po ang sabi po dito? Anong kwento po kaya ang maaalaala kapag nakita ang pangalan? Ano po? Anong kwento po kaya ang maaalaala kapag nakita ang pangalan ng ating pangalan? Ulitin ko po. Anong kwento po kaya ang maalaala kapag nakita ang ating mga pangalan? Yan. Maluwalhati kaya ang manlalalang? Happy God First Morning family. Yan. Maraming salamat po, Brother Moises Canlas. Salamat po. Si Ma'am Vivian ay may pinadala pong prayer request. Okay, bahala na po si Brother Melvin dyan. Mag-update po ng ating po mga prayer request mamaya. Okay, so sa pagkakataon pong ito, meron pa po ba ang nais na magbigay ng kanyang reflection or takeaways? Nabasa ko na po ang lahat sa Facebook. Binabati rin po natin ang mga nasa Facebook. Tayo po ay, tama po ba to, Brother Melvin? May 13.8 or 39 na viewers po sa ating pong Facebook pages. Salamat po sa inyo. Happy salamat po sa inyong lahat dyan. At sa hindi ko po kita ang YouTube, pero sana po kayo naroon ay happy Sabat po sa inyong lahat. At nawa ay lahat po tayo ay pinagpapala sa ating po mga naririnig na mga reflection, takeaways dito po sa ating pinag-aaralang 1 Chronicles chapter 1. So kung wala na po magbibigay ng kanya pong mga reflection or takeaway, wala na po ba? Last call. Okay, tawagin po natin si Brother Edgar kung meron po kayong takeaway bago po tayo manalangin. Brother Edgar. Opo, blessed God First Morning po ulit mga kapatid. Gusto ko lang din pong banggitin at bilang takeaway, no, na tayo pong mga magulang ay may pananagutan sa ating Panginoong Diyos na hindi lamang po tayo nagdadagdag ng tao sa sanlibutan at nagpapasa ng ating pong mga apelyido sa ating mga anak. No? Sa panahon natin ngayon, ang ipinapasa na lang ng magulang yata sa kanilang mga anak ay apelyido at pangalan na lang. Pero makikita po natin dito sa ating binasa
na yung koneksyon at relasyon sa Diyos ang pinakamahalaga na ipinapasa ng mga magulang sa kanila pong mga anak. Sa ganong paraan, ang bawat henerasyon pagkatapos ni Adan ay nagkaroon ng relasyon at koneksyon sa ating Panginoong Diyos at pag-asa din sa kanilang pagkaligtas. Yan. Bago po manalangin, may nagtaas pa yata ng kamay, Brother Edmond. Opo, sige po, bibigyan po natin si Brother Jonathan Maglonso. Kuya Jonathan, go ahead po. Happy God first morning po, mga minamahal ko mga kapatid. At dapat po na-send ko po ito sa comment pero akin na lamang pong babasahin. Bagamat na huli, ano. Sa una pong aklat ng Kronika, Kabanatang 1, ang mga guidelines po na pinadala mo, Brother Edmond, ay ito yung mga kasagutan. Sa chapter po ito, mga minamahal ko mga kapatid, ito po ay listahan nga ng pinagmulan ng bansang Israel. At ito ay purong history ng mga pangalan, di po ba? At dito, kailangan nating maalala kung sino sila at ipinakita ng Diyos ang katapatan sa kabila ng pagpapatapon at iningatan ang magdadala sa ipinangakong tagapagligtas. Tandaan natin, ang bawat pangalan ay mahalaga sa Diyos at magtiwala kung paano ginabayan sila. Kung paano sila ginabayan ay gayon din ang gagawin nito sa atin. Ang aking tugon, dapat po maging mapagpasalamat tayo, magtiwala sa kanyang plano para sa ating buhay. At ang verse na aking share ay nasa mga awit 139, ang talata ay 16. Nakita mo na ako bago pa man isilang sa iyong aklat. Lahat ay nakatala mga araw na nakatakda bago pa man magsimula. Happy God first morning po. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Jonathan Maglonso, Brother Edgar, sa inyo pong reflection, takeaways, life application na ibinahagi ngayong umaga. Maraming salamat po at ang oras po natin ay 4:37. Sumabol po ito kay Brother Salino Erilia. Kaya ito nasulat ay para makita natin na tayo ay katulad din nila na mga taong nakamana ng nature ng kasalanan ngunit nakatagpo ng biyaya at kaligtasan. Kapag nagsisi at sila pinatawad din ng Panginoon katulad natin. Sana ang ating mga pangalan ay masulat din sa aklat ng buhay at huwag sa aklat ng kamatayan. Happy God first morning po mga kapatid. Amen. Maraming salamat po Brother Sunny Erilia sa inyong pong pinadalang reflection. Okay, wala na po ba? Tayo po ay may oras pa. Kung meron pa pong gustong umabol, magpadala po ng kanila pong mga takeaways. Okay po, wala na. Okay, sige po, bigyan na po natin sila Brother Edgar po ay nasa Cavite. May family camp po mula kahapon. Kaya po hindi siya makapag-open, no? Aling madilim or 4:38 na. Okay po. Off po kami. Ano ba? Naka-lights off pa. Okay. Sige po. Brother Edgar, pwede po kayong maglingkod sa panalangin. Sige po. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maibigin, mahabagin, at nagliligtas sa lahat. Narito, kami po ay nagtataas ng aming pong pagsamba at pagkilala sa inyo. Na tunghayan nawa ninyo ang mga anak o Diyos, hindi lamang sa first morning, sa Central Luzon Province Mission, hindi sa lahat ng sanglibutan, Panginoon. At sa umagang ito, basbasan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Tanggapin namin ang kaluwalhatian, kapayapaan, kapangyarihan at pagpapala mula po sa inyo. Naandog namin, O Diyos, ang buong maghapon namin sa inyo. Dalangin po namin na samahan po ninyo kami sa aming pong pananambahan. Hindi lamang po kami makinig, kundi kami po ay matuto. Hindi lamang matuto, kundi kami po ay mabago. Hindi lamang mabago, kundi lalo po kami mapalapit sa inyo.
hindi lamang mapalapit, kundi kami po ay maglingkod din, Panginoon, humayo upang magdala pa ng marami sa inyo pong banal na paanan. Dalangin ko po ngayon, O Diyos, ang patuloy na paglilingkod ng mga kapatiran sa Central Luzon Provinces Mission. Mula sa kanilang presidente, Pastor Jerry Stabilio, sa lahat ng mga pastor, mga director, officers, leaders, elders, mga local churches, at mga members. Makakasama po namin dito sa Zoom, sa YouTube, sa Facebook Live, at sa lahat ng mga channels, Panginoon, na inyo pong ginagamit upang mapagpala ang bawat isa. Tuloy na kayo po, O Diyos, ang pala at pumatnubay sa inyo pong mga anak at halamitin po ninyo aming mainam upang kami po ay makapaghanda sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoong Yesus at makapaghanda pa mga mas lalo pang marami na makakasama po namin. Salamat po tayo. Malayan po kami sama-sama, O Diyos, sa inyo ang lahat ng kadakilaan, kapangyarihan at kaluwalhatian ngayon at magpasawalang hanggan. Alang-alang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14.
Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Sa pagkakataong ito, tawagin na po natin si Pastor Jonathan Paz sa pagbabahagi ng ating devotional ngayong umaga, Jesus Wins, ang kanyang kakayahan. Pastor? Kaya hindi sumasagot yan, di siya pastor. Kuya Jonathan, pasok. Ay, Tawa-tawa ka sorry dyan, naman po. kita-kita. Naka-mute po kayo, Kuya Jonathan. Ganun pala, brother Mel. Kaya pala hindi ka salita. Jonathan, nakamute ka. Nakamute po. Pa-unmute po. Friend, impostor. Sorry. Ayun. Akin na po, Kuya. Ang inyong pong lingkod naka-assign po sa San Rafael hanggang sa Ibuna, kalahati po ng Nueva Ecija at doon sa Bulacan, sa Publishing Department po. Happy God's first morning po sa bawat isa. Ang ating pong babasahin sa umaga pong ito, March 21, Happy Sabbath po sa ating lahat, ay ang pamagat po ang kanyang kakayahan. Ang sabi po sa Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Matapos ang mahabang araw ng paglalakbay, dumating kami sa Budapest upang simulan ang isang maikling bakasyon sa river cruise sa ilog ng Danube. Habang nakasakay kami sa barko, naaksidente ang aking asawa. Nahulog siya sa isang metal sheet at nasugat ang kanyang kamay ng malaki. Maliwanag na kailanganin niya ng agarang lunas. Ngunit hindi namin alam kung saan papunta o kung ano ang gagawin. Tinawagan ng mga tauhan ng barko ang isang doktor. Naghintay kami hanggang sa dumating ang isang batang doktor. Matapos niya suriin ang kanyang kamay, sinabi niya na kakailanganin niya ng tahi. Pagkatapos ay sinabi niya, "Huwag mag-alala, gagawin ko ang lahat ng kinakailangan dito mismo sa iyong silid." At ginawa niya ito. Labis kami nagpapasalamat at nakahinga ng maluwag. Mahirap kapag hindi natin maunawaan kung ano ang nangyayari at kapag hindi natin alam ang daang pasulong. Nangungusap si Jesus tungkol sa pag-alis upang maghanda ng lugar para sa kanyang mga tagusunod at magbalik para sa kanila. Hindi talaga maunawaan ng kanyang mga alagad at isa sa kanila ang nagtanong sa kanya. Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Yan po ay sa Juan 14:5. Ito ay isang tanong na umuukit sa mga pasilyo ng kasaysayan ng tao. Natanong mo na ba ang mahalagang tanong na ito? Paano natin malalaman ang daan? Kung kailangan man natin ng gabay para sa walang hanggang kaligtasan o naghahanap ng susunod na hakbang sa ating spiritual na buhay. Ang tugon ni Jesus ay naangkop sa ating lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa talata 6. Sinabi ni Jesus na siya ang lahat, siya ang daan, pasulong, siya ang tanging landas na nagdadala sa langit.
Siya ang nagsasakatawan sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang salitang paghahayag ng Diyos mismo, siya ang ating buhay at siya ay higit pa sa sapat upang matugunan ang lahat ng ating pangangailangan sapagkat hindi lamang niya ipinakikita sa atin ang daan, kundi siya mismo ang daan, siya ang lahat na kailangan natin. Maaari tayo magtiwala sa kanyang kasapatan, sa mga salita ng doktor sa Budapest. Huwag mag-alala, ibibigay ko ang lahat ng kinakailangan. Tulad ni Tomas, minsan nakakaramdam tayo ng lubos na pagkaligaw at kawalang kasagutan. Tinatawag tayo ni Jesus na sundan siya sapagkat dadalhin niya tayo ng ligtas sa ating makalangit na tahanan. Alam niya, hindi lamang ang daan, kundi siya ang daan, magtiwala sa daan. Amen. Sa ating pong reflection mga kapatid, kung titingnan niyo po ay ang nakita ko po rito, si Jesus ang tunay na daan, subalit dalawa lamang ang makikita po natin minsan. Maaari tayong sumunod kay Kristo o sa gumawa tayo ng sariling daan. At pagka tayo po ay gumawa ng sariling daan, ito po ay ang mangyayari sa atin ay maliligaw po tayo ng daan o tayo ay mapapahamak. Wala sa ating pumuprotekta. Ngayon ay kung ang tao rin ang magdidesisyon ng sarili niyang daan, ay nandyan ang pamimili ng mabuti at masama. Pero kalimitan ay napapahamak. Kundi ito lamang mga kapatid ay panlupa pagka ang tao ang pumipili ng sariling daan. Pagka tayo ang pumili ng sariling daan, kalimitan may tutulong naman sa atin yung ating mga kaibigan o ang ating pamilya. Subalit panglupa lamang ito. Ang ating pong pag-aaral sa atin sa umagang ito ay ipinakikita rito na si Jesus lamang ang naghahanda ng daan. Bilang leader po sa pagiging literature evangelist at sa karanasan ng pagiging LE, ay sinasabi po sa Culture Ministry na ang mga anghel ang naghahanda ng daan kung kami ay magiging tapat lamang na magdadala ng pag-asa sa mga tao. Alam niyo po, yun ang napakaganda pagka lalabas ka, nauuna na yung anghel na makipag-usap sa tao. O sila kaya minsan ay nagkakaroon sila ng mga panaginip at may mga karanasan na nai-impress yung kanilang mga puso at pagka malayo pa lamang, nakangiti na yung mga tao. Kaya kahit po sa panahon ngayon na talagang sasabihin nandiyan na ang internet, hindi po kasi ito'y kakaiba, hindi ito katulad ng ibang business yung pagiging LA. Yung po nararanasan namin na bagamat ang tao ay nakapokus sa material na bagay, pero ito'y gawain ng banal na espiritu. Basta ikaw ay handa na tumugon sa gawain at sa daan ng Panginoon. Nai-impress yung puso nila. Alam niyo, sa pagpunta mo pa lang doon ay talagang masaya na sila, nakita nila yung pangangailangan na yung lalo tigit sa kanilang kalusugan, yung karakter na pinuproblema ng kanilang pamilya, yung maraming mga problema, yung samahan sa pamilya, paghihiwalay, hindi pagkakasundo, dala-dala ng mga literature evangelists yung pag-asa. Kaya napakaganda na pagka ang Diyos ang nangunguna sa daan, ay nai-impress ang mga tao. Kaya yung internet na sinasabi, ay kumpleto na kami, marami, hindi po. Ang usapan dito sa pagiging literature evangelist o paglilingkod ay kasama ang Diyos na lumalakad. Kaya marami pong mga tao ang uhaw na uhaw, lalo na ngayon sa panahon ng digmaan at kagutom. Kailangan nila na magkaroon ng mga literature, kailangan ng Diyos na mga tao na maglilingkod, na ihahanda ang daan ng Panginoon sa ikalawang pagparito niya. Sino ang kanyang susubuin?
Kasi ang mga tao ay nangangailangan po ng ng pag-asa. Kaya si Kristo 'yon. Kaya ang isa pa po, ang tamang daan ay ipinakikita po rito yung hindi tayo maliligaw. At ang isa pa po rito ay yung katotohanan. Yung katotohanan, pagka sinunod po natin dito, bilang mga anak ng Diyos, umuunlad tayo eh. Nagkakaroon po tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng experience, mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, na nakikita natin yung mabuti at masama. Nakikita natin dito kung lumalakad tayong kasama ang Diyos. Nararamdaman natin na tayo pinoprotektahan niya. Inililigtas niya tayo sa mga panganib, sa mga pagsubok. Basta nasa Diyos tayo. Katulad nila Daniel, Shadrach, Meshach, kahit anumang pagsubok sa apoy man o bagyo, ang dumating ay nandyan yung proteksyon ng Diyos. Nandyan yung katotohanan. Kaya po kung tayo ay lalakad sa Panginoon, ay anuman ang mangyari sa buhay natin, tumaas man yung gasolina, mai-stress ka ba? Alam niyo po, kaya tayo nai-stress dahil ay magtaasa na ang bilihan, lahat ay tataas. Paano na yung aking sweldo? Ang sweldo ko ay kakarampot. Pero sa totoo po, pagka ang Diyos ang kasama natin, nawawala po yung mga negative na mga isipan. Naging positibo po yan, kaya napakasarap na lumakad, nakasama ang Diyos, sapagkat katulad ni Elias, mayroong, kung hindi ka man sumapat ang iyong mga pangangailangan sa buhay, ipuprovide yan ng mga ibon. Ibibigyan tayo ng ating kapitbahay, yung ating banga ay hindi ito mauubusan sa panahon ng krisis. Kaya kahit ang anghel ay gagamitin ng Diyos para pakainin ang tao. Kaya napakasarap. Bakit ka mai-stress? Bakit mo iisipin na ay nagtumataas ang gasolina? Ang Diyos ang magbibigay ng miracle. At alam niyo mga kapatid, pagka nasa tamang daan tayo, naranasan na natin na nagkaroon ng pandemic. Hindi ba yung mga anak ng Diyos lalo pa tayong pinagpala? Andyan dumami ang hindi tayo pinagkulang sa banga. Kaya itong mga nararanasan natin na ito, pagka ang pinili natin ang Diyos, ang daan, magiging positibo ang ating mga isipan at mawawala po ang negatibo. Kaya itong si Shadrach, Meshach, Abednego, ang sabi niya, patay man o buhay, sa Panginoon pa rin. Kasi pagka nandun ka sa Panginoon, ang sabi po rito, ang Diyos ang maghahanda ng buhay na walang hanggan. Sa mga martir, ang kanilang focus ay ang Diyos ay makasama sa langit. Amen. Ito yung buhay natin ay pansamantala lamang. Nakita niyo po, ang edad ng tao, 35 pababa, namamatay na, nagkakasakit. Napakaikli lamang. Pero ang binibigay ng ating Panginoon sa atin, ang reward ay buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang po ay nakapokus tayo sa daan ng katotohanan at pananampalataya. Ang Diyos ang siya lamang makapagliligtas. Hindi po natin kayang gumawa na kaya lang tayo gumagawa ay pansarili para kundi sa kalooban ng Ama, gumagawa tayo, ang Diyos ang magliligtas. Ay bunga lamang ang ating paggawa ng kabutihan dahil sa mabuting karakter. Kaya ang ating dalangin, tayo ay sa huling kapanahunan ito, tayo ay kailangan natin ng proteksyon, yung pagbuhos ng huling ulan. Ito po ang ating dalangin. Amen. Maraming salamat po, Brother Jonathan. Maaari na po tayong dumako sa panalangin, Brother Jonathan. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal na ang tahanan ay nasa mga langit, ibinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Nakita po namin ang inyong salita, na kayo po ang siyang mag-guide sa amin sa daan na aming lalakaran.
piliin namin na kami po ay sumama po sa inyo. Tulungan niyo po kami, sapagkat po ang gagawa kami ng sariling daan. Magkakaroon po kami na napakaraming mga negatibo sa aming buhay. May stress po kami. Subalit, kung kami po ay lalakad, nakasama niyo po. Gaya po ng inyong pangako, kung kami man ay nabibigatan, nahihirapan, nagkakaroon ng mga karamdaman, mga suliranin sa pamilya, gaya po ng paglakad, kami po ay magpapabuhat po sa inyo. Kakalungin niyo po kami, papangkuhin niyo po kami sapagkat ang Diyos, pagka kami po ay napagod, nandyan po kayo para buhatin niyo po kami. Inilalapit po namin lahat ang amin pong mga kaisipan na mga negatibo. Mga kaisipan na misa'y nagdadalawang isip. Tulungan niyo po kami, Ama, napakabanalin. Gaya po ng inyong pangako na kami po'y maging tapat lamang po kami at sundin ang inyong pong kalooban. Hindi po kami mapapahamak at makapokus po kami sa inyo. Gamitin niyo po kami, Ama, sa huling kapanahonang ito. Maraming mga tao ang nagugulumihanan. Maging positibo kami sa mga tao na aming nakakausap na ang Diyos ang siyang magtuturo ng daan at magbibigay ng buhay na walang hanggan. At tulungan po kaming na maging masaya na inyong mga anak. Sa oras po na ito, hindi po namin kaya itong gawin. Subalit, una po sa lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, pagdadalawang isip. Narito po kayo at pinaalala niyo muli na may Diyos na tagapagligtas at magtuturo sa amin ng tamang daan at kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Sa oras po na ito, Ama, hinihingi po namin na ibuhos niyo po ang inyong huling ulan sa bawat isa sa amin na nakikinig ngayon. Sapagkat kailangan po namin ng inyong huling ulan. Kailangan namin magkaroon ng kapangyarihan, ng karunungan na nagbubuhat po sa inyo at ang mabuting karakter. Maraming pong salamat sa umaga ito at kami nakapag-aral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pangangalaga sa mga bakas ng kanyang mga daliri. March 21. Offertory Reading Devotional. Hinihikayat tayo ng mga presidente, punong ministro, at mga politiko na pangalagaan ng kapaligiran. Ngunit hindi ba dapat kasakop dito ang mga Kristiyano? Malinaw at paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Biblia na ang lumang mundong ito ay malapit ng lumipas at ang Earth 2.0, ang bago at huling bersyon, ang papalit dito. Tiyak dapat itong mga hulugan na maaari nating bawasan ang pag-aalala tungkol sa kapaligiran. Totoo na ikaw at ako ay tinawag upang maging tapat na mga katiwala, mga tagapamahala at tagapag-alaga ng oras, talento at kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at may malaking kagalakan sa pagsasagawa nito. Gayunpaman, isang karagdagang kagandahan ng buhay na tayo rin ay hinirang ng mga katiwala ng lahat na nilikha ng Diyos. Sinasabi sa Genesis 1 verse 26, sinabi ng Diyos, gawin natin ang mga tao ayon sa ating larawan upang maging katulad natin. Sila ang maghahari sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa lahat ng mga hayop sa lupa at sa maliliit na hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya tayo ay hinirang upang maging mga katiwala ng lahat ng nilikha bago pa man tayo likhain. Kay laking pribilehyo ang pangangalagaan ng isang kapaligiran na lubhang natatakpan ng magagandang bakas ng daliri ng Diyos. Oo, ito ay mabilis na nasisira, madalas dahil hindi natin ito inaalagaan ng kasing tapat na nararapat. Ngunit ito pa rin ang pinakamagandang bagay sa panig na ito ng ozone layer. Ang lagda ng Diyos ay nakasulat sa buong mundo. Maging tapat tayong mga katiwala ng lahat, kabilang na ang kanyang nilikha. Panawagan. Sa pamamagitan ng ating pagbabalik ng ikapu ng Diyos at pagbibigay ng ating regular at sistematikong mga handog, ipinapaalala sa atin ng Diyos na tayo ay mga katiwala ng lahat ng kanyang ipinagkatiwala sa atin. Hilingin natin sa kanya ang higit na pag-iingat para sa kanyang mga nilikha
at isang tunay na pagnanais na pangalagaan ng wasto ang natitira sa mundong ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Salawat sa inyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Salamat po. Okay. Bago po tayo dumako sa ating pong Councils on Stewardship, Darkness Brought into the Churches, tawagin ko lamang po ang atensyon ni Sister Irma Galang and Sister Vivian Tulyao. Mari po kayong maglingkod sa Adoration at Confession at Thanksgiving at Supplication po mamaya sa ating pong Acts Prayer. Salamat po. Okay po, sa pagkakataong ito, nais po nating tawagin si Brother Joel Mandungat na siya pong mangunguna sa atin sa pag-aaral po ng sulat po ni Mrs. White, Darkness Brought into the Churches. Salamat po. Brother Joel. Yes, good morning. Good morning. Happy Sabbath po. Good morning po sa lahat. Happy Sabbath po sa inyo. At gagalak po ako na maging bahagi po muli ng pag-una or mag-lead sa ating topic ngayon regarding stewardship. Ang topic po na naibigay sa ating umaga ay darkness brought into the churches. Nais ko munang basahin at napakaikli po ng ating pag-aaral sa umagang ito. Sa sobrang ikli, hindi ko alam kung paano ko i-expand. No? Pero basahin po muna natin. Okay? Some fail to educate the people to do their whole duty. They preach that part of our faith which will not create opposition and displease their hearers. But they do not declare the whole truth. The people enjoy their preaching, but there is a lack of spirituality because the claims of God are not met. His people do not give him in tithes and offerings that which is his own. This robbery of God, which is practiced by both rich and poor, brings darkness into the churches. And the minister who labors with them and who does not show them the plainly revealed will of God is brought under condemnation with the people because he neglects his duty. The Review and Herald, April 8, 1884. So, malinaw po na tayo po ay pinapaalalahanan ng ating pag-aaral sa umagang ito na may pagkakataon po na ang mga salita ng ating mga leaders, no, kapag nagsesermon o kaya ay nagsasalita sa pulpito, ito po ay sinasanitize, no? Kumbaga ay ibinabahagi lang ang certain message na kung saan ay yun ang gustong marinig ng ating mga kapatid. Meron pong sinasabing half-truth trap ang sabi, no? Madalas po ay iniiwasan natin na makabanggit ng hindi sumasang-ayon ang marami. At ito po ay nagdudulot ng pleasant atmosphere. Mini-maintain yung lahat ay tumutungo, lahat ay natutuwa doon sa sinasabi, ngunit sinasabi dito ay nagkakaroon ng sacrifice pagdating sa transformative power of the whole truth ng faith. No? At ito po ay dapat po nating iwasan. No? Dapat kapag tayo po ay nagsabi ng salita ng ating Panginoon, ay dapat handa po tayo na sabihin yung buong katotohanan at hindi lamang po yung gustong mapakinggan ng ating mga kapatid. Ang sabi dito ay, the text
distinguishes between enjoying a sermon and possessing true spirituality. Ang sabi dito, true spiritual health in this context is linked to actionable obedience rather than just feeling good. Kasi madalas bilang tao ay nais lang natin pakinggan yung maganda sa ating pandinig. Pag tayo ay natatamaan, ay minsan nagkakaroon tayo na tampo o galit doon sa nagsasalita sa pulpito. Ang pakiramdam natin ay parang pinepersonal tayo. Pero in reality, mga kapatid, ay sinasabi lang ang katotohanan. No? Kaya dapat atin pong pag-aralan na mapakinggan ang mga bagay na ito dahil ito po ay magbibigay ng konting kurot sa ating mga puso upang ituwid po natin ang ating mga ways, no? Yung ating mga gawa. At ang kagandahan po dito sa ating babasahin ay in-specify po, no? Ang point na kung saan ang tithes and offering ay barometer or sabihin natin sa Tagalog ay yung level na kung saan ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya. Ang sabi sa babasahin na ang pag-withhold o yung hindi pagbigay ng ng tithes and offerings na para sa Panginoon ay nagsasabing ninanakawan natin ang ating Diyos. No? At ito po ang tinutukoy na nagkakaroon ng spiritual darkness dahil meron po tayong lack of integrity pagdating po sa stewardship. Maaring hindi lamang po tithes or offering. Pwede rin po na magkaroon tayo ng pagkukulang sa ating health. Maaring sa lahat, anumang bagay na nagpa-pertain po sa stewardship. Kaya nga po, ang sabi dito, one of the striking passages, no, na sinabi kanina ay yung magkaroon ng burden of guilt yung ating mga leaders. No? Ang sabi, if a minister fails to challenge the people, they aren't just being nice, sabi. They are considered under condemnation because they neglect their duty to guide the people. Kaya mga kapatid, para sa ating mga leaders, hindi lamang sa ating mga pastors, hindi lamang po sa ating mga elders, sa ating lahat, mga kapatid, ay dapat po natin itong iwasan. Mapakinggan po natin ang tama, wasto at totoong pabalita upang tayo po ay lumakad sa tamang daan at landas. No? Ang sabi dito, the darkness mentioned isn't necessarily a lack of light in the building, but a clouding of the collective conscience. When a community stops meeting the claims of God, the passage argues that their perception of right and wrong becomes blur. Kapag tayo po ay nananatiling doon lang tayo sa feeling good, no? Na mga sermon ay nagkakaroon tayo ng epekto pagdating sa stewardship. At pag tayo po ay nagkaroon ng epekto, lalo na po sa tithes and offerings, yung sa claims of God, nagkakaroon daw tayong ng blur, malabo, perception, pagdating sa tama at mali, leading to a stagnant or declining spiritual life. Kaya po ang sabi, a leader's silence
on difficult topics is portrayed here as a disservice that eventually hurts the very people they are trying to please. Kaya nga mga kapatid, kumbaga ginawang example, no, na ang sabi, a doctor who hides a diagnosis to keep a patient happy is not a friend. Kaya tayo po pinapalahanan at tinatanong, no? Tinatanong sa atin na, am I seeking out a teachers for itching ears? Or am I willing to hear the parts of God's word that make me uncomfortable? Isa pang tanong is there an area of stewardship, whether time, talent, or treasure, where I am withholding what belongs to God? And last question mga kapatid na pwede nating itanong sa ating mga sarili ay, have I mistaken a lack of opposition in my life for a presence of peace? Mga kapatid, baka mamaya ang ninanais nating kapayapaan ay yung gusto lang nating mapakinggan. Ngunit hindi po natin na mamalayan na kailangan po natin ng mga pabalita na kukurot sa ating mga puso upang patuloy po tayong manatiling on guard sa ating spiritual na pamumuhay at hindi po tayo maging relax. Kaya po ang panalangin ko sa umagang ito mga kapatid ay patuloy po tayong magsaliksik, magsalita at maging matapang po pagdating sa pagharap sa buong katotohanan ng ating pananampalataya. Huwag po tayong matakot na tayo ay makakaranas ng kurot sa ating dibdib. Ito po ay nagbibigay daan na tayo po ay patuloy pong lumalago at patuloy po tayong nangahawak sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po, hingilingin po natin sa Panginoon ang liwanag upang patuloy po tayong lumakad sa nais po niyang landas na ating puntahan. At yun po ay yung kanyang landas na prepare para po sa atin. Kaya muli, sa umaga po ito ay Happy Sabbath and God bless po sa inyo. Amen. Amen po ba mga kapatid? Pwede po natin pusuan ang ating pong narinig na mensahe ngayong umaga. Maraming salamat po. Amen. Amen. Sa ating pong mensaheng narinig mula sa ating pong Panginoon. Tayo pong muli ay pinapaalalahanan. Naniniwala po ako na tayo pong nasa Zoom at Facebook, over 200 na mga magkakapatid ay muling pinaalalahanan na meron po tayong gawain at tayo po ay tinatawagang maging tapat, maging katiwalang tapat po sa ating pong Panginoon. No? Every morning at every evening po ay napapakinggan po natin ang mga balita, ang mga mensahe pong ito. Tayo po ay napapaalalahanan, na-remind na ang mga balitang ito ay atin pong ibahagi po sa atin pong kapwa, sa ating pong mga kapatid. No? At ang katotohanan pong ito ay upang maiwasan po natin, no? Yung sabi po doon, this robbery of God which is practiced by both rich and poor, di ba? Ay nagdudulot ng darkness sa atin pong iglesia. So, mabuti na lamang po at tayo po ay may ganitong programa, no? Na tayo po ay tinuturuan palagi, nire-remind palagi na tayo po ay maging katiwalang tapat. Maraming salamat po, Brother Joel Manlungat, sa ating pong napakinggang mensahe ngayong umaga. Salamat po. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa ating pong Acts Prayer. Nais ko lamang pong marinig kung okay po at ready po ang mangunguna po sa ating adoration at confession si Sister Irma Galang. Pwede Okay. po.
Okay po, salamat po. Si Ma'am Vivian Tuliao sa Thanksgiving at Supplication. Ma'am? Okay po, Brother Edmond. Yun, perfect. Salamat po. So tayo po ay magkakaroon ng silent prayer po muna. Paghina po ng music ay papasok na po si Ma'am Irma para po tayo pangunahan sa ating pong adoration at confession. Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating pong sarili. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, Ikaw po ang Diyos na mahabagin, Diyos na maawain. Napakabuti niyo po sa bawat isa amin. Sa umaga pong ito, kami po ay muling lumapit sa inyo. Patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Narating po namin taas ang inyong pinakilang pangalan. Pinasasalamatan din po namin ang mga subok na dumadating sa aming buhay. Alam po namin na hindi niyo kami pababayaan. Nandiyan ka po para kami ay lalayan. At alam po namin na ito ay aming at umaasa po kami sa iyong pangako na lumapit lang po kami sa inyo. Kami po ay didinggin at hindi pababayaan. At kami po ay bibigyan niyo ng pag-asa at kayaan. Ikaw po ang Diyos na natiling tapat sa inyong bayan. Kami po ngayon ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob. Inaamin po namin ang aming mga kulang sa inyo at sa aming mga kapwa. Marami po kaming nasabi at nakapanakit sa aming kaya ito, nilalapit po sa inyo, nalinisin niyo po ang ating mga puso. Nilipit din po natin sa inyo na kami ay makakal na may kapanalan. Kaya po sa umagang ito, hinihiling po namin na pagkain po kami yung mga nagagawang pagkukulang at pagkatay. Tulungan niyo kami na lumakad na may kapanalan at sumunod sa inyong banal na kalooban. Umaasa po kami sa inyong tulong na banal ng Espiritu ay lagi namin kayong makasama, lagi-lagi sa aming buhay. Maraming pong salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na Yesu. Amen. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, Panginoon, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nang bawat isa sa amin ay laging narito, nakakapakinig ng magandang mensahe na siyang magpapalakas sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, nilalapit ko po sa inyo ang aming mga manggagawa. Unang-una po, Panginoon, kay Brother Edmond Sabillo, kay Brother Edgar Sabillo, Brother Charlito Mesa, Pastor Jonathan Paz, Brother Joel Manlungad. Salamat, Panginoon, sa pangunguna nila, sa paggabay sa kanila upang maibahagi nila sa amin
ang mga mensahe na dapat naming mapakinggan upang maging kalakasan po namin sa araw-araw na aming pakikibaka sa sanlibutan ito. Salamat Panginoon sa walang sawang paggabay sa kanila upang pangunahan kami sa God First Morning. Nilapit ko rin po Panginoon ang daily spiritual empowerment, God First Morning at missional evening, ang CLPMXQ Project, Every Family a Builder. Nawa Panginoon, hipuin ang bawat pamilya ng Banal na Espiritu upang maraming makibahagi at matapos kaagad ang gawain ito Panginoon at magamit para sa pangkalahatan na gawain Panginoon. Sa first 100 days goals ng CLPM, ang Youth Camp Meeting sa April 2 hanggang 5 na gaganapin sa Klaa. Sa Panginoon, ang bawat kabataan ay makibahagi sa programang ito upang ang kanilang pananampalataya ay lalong lumakas Panginoon, maging matibay sila at hindi sila mahatak ng sanlibutan. Nalapit ko pa Panginoon ang second Selfie Mission Wide Camp Meeting sa April 30 hanggang May 3 sa Klaa. At ang Communication and Media Volunteers Meeting and Training this Sunday, March 22 sa Balibago Church. South Zambales and Isidro Church Crusades, April 8 hanggang 17. At ang ongoing Evangelistic Revival Series sa East Bulacan 2 Area 5 Tower Bill Church hanggang ngayong araw. Panginoon, pangunahan sila ng Banal na Espiritu upang ang gawain ay lalong maging malakas sa bawat isa, mas lalo silang mahatak na mga kaluluwa na madala po sa inyong paanan. Nawa ang lahat ng aming mga manggagawa ay patuloy silang bigyan ng kalakasan, katatagan at ilayo sa anumang mga karamdaman. At sa amin din pong mga kapatid, mga na may mga karamdaman Panginoon, amin po silang inilalapit sa inyo. Nawa ay inyo pong mapagpalang kamay ang humipo sa kanila, anuman po ang kanilang mga nararamdaman. Nilapit ko po sa inyo ang aking apo na si Princess Kaylee na nawa ay gumaling na po siya Panginoon. Nawa itong umagang ito, bagamat siya ay may lagnat kagabi, nawa Panginoon ay maging okay po siya upang kami po ay makapunta sa church dahil po ang aking mga ibang anak ay sasama sa GYD. Kami lang po ng aking apo ang may iwan, sana maging okay po siya upang kami po ay makapagsimba. Nilapit ko rin po si Jade Hintay, si Myrna Cari, Pastor Clara Vicente, Helen Abayabay, Crescencio Romero, Maria Nesli Tayag, Rodi Nieras, Jasmine Cayetano, Llewellyn Abbas, Pastor Jackson Dasoy, Elizabeth Gatbunton, Jocelyn Camira, Michelle Balili, Sophia Espenya, Belly Morales, Raul Katushaw, Abel Narbonita, Charibel Rodan, Lily Silverio, J. Mamuya, Crescencio Romero, Manesli Tayag, Anthony de la Cruz, Agnes Castro, Carla Galang, Elijah Manalos, Ben de la Cruz. At Panginoon, nilapit ko rin po si Ma'am Mendoza sa kanyang karamdaman na siya ay matanda na, at kay Brother Adriano Gavenia. Panginoon, ang mga may karamdaman pong ito, Panginoon, kayo po sana ang anuman ang kanilang nararamdaman, anuman ang dahilan, Panginoon, kung ang kanilang kinakaharap na sakit ngayon, Panginoon. Wala pong imposible, Panginoon, pag kayo po ang pumipo. Kayo po ang tanging nag-iisang doktor namin, Panginoon, na siyang pinaka malalapitan talaga namin. Wala pong halaga ang mga gamot kung wala po ang inyong blessing sa mga ito. Kaya, Panginoon, nilalapit po namin sila. Ganon din po sa bawat sa amin, hindi lang sa aming mga sakit, kundi sa aming spiritual na karamdaman. Nawa, Panginoon, ay lalo kaming tumibay, lalo kaming palakasin. At sana, Panginoon, ay mas magliwanag kami
upang maakay namin ang aming mga napapaligiran, nasa aming kapaligiran, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil lagi po kayong nandyan upang gumabay at makinig sa aming mga inilalapit sa inyo, lalo na po sa mga ganitong mga karamdaman at mga gawain na aming inilalapit. Lahat ng ito, Panginoon, ay hindi namin magagawa kung wala pong inyong paggabay. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil lagi kayong nandyan, laging handang makinig sa amin at laging handang sagutin ang aming mga inilalapit sa inyo. Panginoon, kayo na po sana ang bahala sa bawat sa amin, sa mga kasama namin dito sa Zoom at ang mga nasa FB Live at sa mga nakikinig din sa YouTube, Panginoon. Nawa, Panginoon, ingatan po sila at ilayo sa anumang karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito po ang aking dalangin sa napakatamis na pangalan ng iyong anak mo sa Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Thank you, Sister Vivian. Amen, amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building Up for Mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng 1 taon. Bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako
mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan. Sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Brother Joel, for closing prayer po. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa oras po ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at ginising niyo po kami na may taglay na kalakasan upang patuloy po magsamba sa inyong banal na pangalan. Sa oras po ito, Panginoon, aming pong pakiusap, ay ilayo niyo po kami sa kadiliman ng half-lived faith. Tulungan niyo po kami, lalong-lalo na po ang aming mga leaders, na magkaroon po ng courage upang sabihin sa amin ang nais po naming malaman at hindi lamang po yung nais o gusto po naming marinig. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng puso na willing po makorek ang aming mga makorek ang aming mga puso na upang kami po ay patuloy pong lumakad sa inyong banal na daan. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami na hindi po namin manakaw ang inyong honor, ang inyong service, lalong-lalo na po ang inyong mga resources na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maging ilaw po kami ng inyong larawan sa umaga pong ito. Maging blessing po kami, maging daluyan po kami ng blessing sa lahat ng aming makakasalamuha sa araw na ito. Patawarin niyo po kami sa nagawa namin pagkakasala. Ito po't samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Salamat po, Brother Joel. Amen. Amen. Happy Sabbath po. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel with three angels' messages in preparation for His soon return.
Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to Christ's mission, pursue His education through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision, every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Pastor Joey. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Pasikatin nawa niya ang kanyang mukha sa inyo at kayo'y kabagan. Itaas nawa niya ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban kayo ng kapayapaan. Sa inyong pananambahan sa araw na ito, naway patatagin ang inyong mga puso, panibaguhin ang inyong pananampalataya, at gawin kayong ilaw sa iba. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong mga hakbang. Ingatan ang inyong landas at punuin kayo ng kanyang pag-ibig at kagalakan. Sa lahat ng bagay, naway patuloy kayong lumakad na kasama niya. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. 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 Salamat po muli sa lahat po ng ating pong nakasama. Happy Sabbath everyone. God Salamat bless. po sa lahat. Sabat, Sabat, God bless my Sister Opo. Pina. Open na po kayo ng camera para mapicturean po ni Mami Net. Happy Sabbath. Good morning po. Good morning. Morning po, Ate Irma. Good morning, Brother Moses. Pwede na po tayo magbutian. Irma. Good morning. Good morning. Good morning. Brothers. Melvin. Ang dilim. Brother Melvin, wala. Papunta po sila sa AUP. Kaya pati Brother Johnny Harris. Brother Esmel. Okay, morning. Kasama po tayo sa Australia din. Si Brother Jomar is from Australia. Hello po sa inyo dyan. Sabat po sa lahat ng kapatid. Dapat. Okay. Maaga tayo. Apo, para makapag-prepare na po for church. Apo. Tayo. Maaga tayo. Okay po. Bye po, kapatid. God bless. Mamaya po sa missional evening. Kita-kita po tayo sa missional evening po. Yes. Po kayo. At bukas po sa God First Morning. Salamat pong muli mga kapatid. Tayo po ay pagpalain ngayong araw. Okay po. Bye-bye na po. In 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.